Sige, ngayon ay magpapatuloy tayo sa kwento ng mga kwento sa aklat ng mga hukom at ngayon ay pag-iisipan natin ang tungkol sa oras ng pagbabago. At nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang tungkol sa Master of Knights of Kingdom, di ba? At hindi ba't nakakadismaya kung paano pagkatapos ng isang kamangha-manghang gawain sa pamamagitan ni Gideon, isang mahabang kwento ng pagtubos, hindi ba't nakakadismaya na pagkatapos ng isang mahaba, kapanapanabik at gawaing pagliligtas, isang gawaing pagtubos sa pamamagitan ni Gideon, bigla na lang, mga tao, napasa natin ang talatang ito, talata 6, Genesis, Kabanata 10, talata 6, nang magkagayoy, muling gumawa ng kasamaan ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon. At bago ito ay ang pagpuksa sa labanan at kay Asherah. Ngunit ngayon, ang mga Diyos ng Aram, ang mga Diyos ng Sidon, ang mga Diyos ng Moab, ang mga Diyos ng mga anak ni Amon, ang mga anak ng mga Pilisteo, at marami pang iba. At tinalikuran nila ang Panginoon sa literal na kahulugan. Itinapon ng Panginoon at hindi siya pinaglingkuran. At medyo komedya ito, hindi ko gusto. Gusto kong sabihin nakakatawa, pero ironic o interesante. Versikulo 7 ang dalit ng Panginoon ay bumalot laban sa Israel. At hulaan mo ko ano, itinapon nila ang Diyos? At ano ang ginawa ng Diyos bilang kapalit? Ibinenta nila, Diyos, ipinagbili sila sa mga kamay ng mga bagay na iyon. At baka sabihin mo, gaano kasama ang Diyos? O paano, bakit napakasama ng Diyos? Titingnan natin ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Ipinagbili sila ng Diyos sa kamay ng mga Pilisteo, sa kamay ng mga anak ni Amon. Pinipighati at inapi nila ang mga anak ni Israel ng taong iyon. Sa loob ng 18 taon, pinahirapan nila ang lahang mga anak ni Israel na nasa kabila ng Jordan at Gilead sa lupain ng mga Amoreo. Kaya ngayon ay gagawin natin. Talaga? Ang bahaging ito ay mula sa ang aklat bilang tatlo sa seryeng History of Lent. Yung parte na nagsasabing pwede kang bumalik at basahin yung basic video. Parehong mensahe pero para sa atin na yon, gagawin natin. Gagawin ko, hindi dahil sa hindi ako mas nakapaghanda para dito kaysa sa ibang mga hukom. Ngunit habang inihahanda ko ito, nawalan ako ng batayan. Higit sa lahat, isang paghahanda o anumang bagay, ang Biblia sa seksyong ito ay direktang nagsasabi sa atin ng mas kapanapanabik. Kaya ngayon, gagawin natin ang sinabi natin sa kanila na gawin ito ng sama-sama. Pero ano ba ang lagi mong ginagawa? Babasahin natin ang Biblia? Kaya babasahin natin ang buong, mula rito hanggang sa masuri mo ang daliri mo sa paa. Kaya, pero siyempre, isasama ko ang mga mensaheng matatagpuan sa kasaysayan ng mga aklat ng seryeng Redemption. Ngunit naniniwala ako na napakahalaga para sa atin na basahin ang mga mensaheng ito. Kaya't kanilang pinahirapan at dinurog ang mga anak ni Israel ng taong iyon. Ilan pa ko? 18 taon. Aabutin ba ng 18 taon ng pagdurusa para tayo magsisi? Nangyari ito para sa kanila ng 18 taon, at pagkatapos, sa unang pagkakataon, ang mga anak ni Abedon ay tumawid sa Jordan upang manahimik, gayon din laban sa Juda at Benjamin sa sambahayan ni Ephraim. Kaya't ang Israel ay lubhang napighati at hindi lamang isang bagay ang dinanas. Simula na ng pagkalat ng masamang balita, itong epekto, ang pagdurusa ay nagsimulang kumalat at nakaapekto rin sa ibang bahagi ng Israel. Magpapatuloy tayo sa versikulo 10. Nang magkagayoy, dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, "Kami ay nagkasala laban sa iyo." Sa wakas, sinasabi nila sa Diyos, "Nagkasala kaming ilaban sa iyo, sapagkat sa katunayan, tinalikuran namin ang aming Diyos at tinupad ang aming mga panata." Sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, "Hindi ba't iniligtas ko kayo mula sa mga Ehipsyo, sa mga Amoreo, sa mga anak ni Aden at sa mga Pilisteo?
Gayon din sa mga Sidonyo, mga Amalekita at mga Maunita ng Betsaida, sinubukan ninyo ang sigi at iniligtas ko kayo mula sa kanilang mga kamay. Anong tunog ng Diyos dito? Maliit na putakti o malaking putakti? Parang girlfriend ang Diyos dito. Tama? Parang ang Diyos ay, "Uy, sinasamba ninyo ang mga Diyos na ito? Tandaan mo, sila ang mga taong dating nangaapi sa iyo at ikaw ay nanalangin sa akin, dumaing sa akin, at aking nilipol sila at iniligtas ka mula sa kanila. At ngayon, babalik tayo sa kanila, sumasamba sa kanilang mga Diyos." Pinapaisip tayo nito, ang mga bagay na ating sinasamba, ang mga kasalanang ating binabalikan. Hindi ba't sila ang dating nagpapahirap sa atin na ating idinadalangin sa Diyos? Ngayon ay babalik na tayo agad sa kanila. At kaya sa talakang 13, gayon may pinabayaan ninyo ako at naglingkod sa ibang maradyos. Kaya naman, hindi na kita ililigtas. At ang Diyos ay labis na nababagabag dito. Ano ang pagkakaiba ng mga nakaraang insidente at ngayon? Noong mga nakaraang panahon, bago sila humingi ng tawad sa Panginoon, pinili ng Diyos ang mga Hudyo at iniligtas sila. Nung tila sumosobra na ang tao, sinimula na ng Diyos ang gawaing pagliligtas. Sa pagkakataong ito, naghintay ang Diyos hanggang sa sila ay sumigaw at umamin. Anong masasabi mo mula rito? Kayong mga nagpapalaki ng mga anak, medyo lumalaki na ang mga bata. Kaya tinuturuan mo talaga sila ng leksyon. Tinuturuan ko sila ng leksyon dito. Kaya nga sinasabing ipinagbili sila ng Diyos sa kamay ng mga Pilisteo. Ang dahilan kung bakit sila ipinagbili ng Diyos ay dahil nais ng Diyos na makita silang magsisi. At naghintay ang Diyos ng 18 taon. Parang nabanggit ko na dati, Senyor. Nagbigay ng mensahe ang pastor tungkol sa Diyos na mas matigas ang ulo kaysa sa atin. Sinong may mas maraming oras, ang Diyos o tayo? Mas marami pang oras ang Diyos. Sabi niya, oo, gusto mo bang mag-waiting game dito? Maghihintay ako. Maghihintay ako hanggang sa magsisi ka. Versikulo 14. Humayo kayo at dumaing sa mga Diyos na inyong pinili. Hayaan mong iligtas kanila sa panahon ng iyong kawalan ng pag-asa. Naku, isipin mo na sinasabi sa atin ng Diyos. Galit na galit talaga ang Diyos dito ngayon. Bago sila sumigaw, sinabi ng Diyos, "Sige, sige." Sa tingin ko, si Jay. Pinili ko ang taong ito para iligtas ka. Pero eto sila'y sumigaw at sinabi ng Diyos, oo, kita mo, hulaan mo. Inihatid kita at bumalik ka sa kanila. Ngayon, hingin mo sa mga Diyos na iyon na iligtas ka. Alata 15, sinabi ng mga anak ni Israel sa Panginoon, kami ay nagkasala, gawin mo sa amin ang anumang inaakala mong mabuti. Ihatid mo lang kami ngayong araw na to. Kaya't inalis nila ang mga dayuhang Diyos sa gitna nila at naglingkod sa Panginoon, at hindi na niya matiis ang paghihirap ng Israel. Hindi lamang sila nagsisi sa pamamagitan ng kanilang mga labi, kundi itinapon din nila ang mga Diyos ng ibang bansa at naglingkod sa Panginoon at tinutunaw sila ng puso ng Diyos. Nang magkagayoy, tinipon ang mga anak ni Amon at sila'y nagkampo sa Galaad. At ang mga anak ni Israel ay nagtipon at sumakay sa kanyang bangka. Ang bayan, ang mga pinuno ng Gilead ay nagsang-usapan. Sino ang lalaking magsisimulang lumaban sa mga anak ni Amon? Siya ang magiging pinuno ng lahat ng naninirahan sa Gilead. Bago pinili ng Diyos ang simbahan. Ngayon, wala nang ginagawa ang Diyos. Maiintindihan mo ba ang lugar ng Diyos dito? Paulit-ulit at paulit-ulit, kinailangan silang iligtas ng Diyos. At patuloy silang bumabalik sa kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, sa pagkakataong ito, tuturuan kita ng isang aral. Hindi pumipili ang Diyos ng isang kasuklam-suklal. Sabi nila,
Sinong maghahatid sa atin? Sinong magiging pinuno natin? Ibig sabihin, sino ang magiging hurado natin? At saka nagsisimula ang isang kawiwili-wiling kwento tungkol kay Tertullian, Kabanata 11, Talata 1. Ngayon, si Jepte, ang Jelaita, ay isang paganong mandirigma, ngunit siya ay anak ng isang patutot at si Gilead ang ama ni Jepta. Kaya ito ay katulad ng mga Gileadita, ang mga tao sa Gilead. At si Jepte ay anak, ang mismong anak ng pinuno, ng ninuno ng mga Gileadita, ng bayan. At si Gilead ay nagkaroon ng isang anak na lalaki sa pamamagitan ng isang patutot at ang pangalan niya ay Jepse at sa talata 2 ang asawa ni Gilead. Para sa kanya ang mga anak na lalaki at nang lumaki ang mga anak ng kanyang asawa, pinalayas nila siya at sinabi sa kanya, hindi ka magkakaroon ng mana sa bahay ng aming ama. Kapag ikaw ay anak ng ibang babae, ano sa tingin nila? Kaya si Jeff ay may ulong Indian, isang anak sa isang puta, halos anak sa labas. At pagkatapos ay nagkaroon siya ng mga anak na lalaki sa pamamagitan ng kanyang asawa. Ngayon, ang salitang ito, patutot o puta, ay hindi isang babae-babae. Kung ito ay isang babae-babae, ang mga anak na lalaki ng babae ay tatanggap din ng bahagi ng mana. Ngunit dahil siya ay anak ng isang patutot, siya ay ipinanganak sa labas ng kasal, kaya hindi siya itinuturing na tagapagmana. Siya mismo ang nag-iisip na siya ay anak pa rin ni Gilead, ngunit pinalaya siya ng ibang mga anak na lalaki. Bakit bigla mo na lang naisip yun? Ang tanong ay nasa dulo ng Kabanatang 1 at Kabanata 10. Ang tanong ay, sino ang magiging tayo? At saka ipinakikilala ng Kabanata 11. May isip mo ba? Tulad ng panonood ng pelikula o drama, isa pang eksena, at ang paunahing tauhan na ito ay nagsuot ng mas mahinhin. At isa siyang mabangis at baliw na lalaki. Naiisip mo ba ang eksena sa bar? O eksena ng away? Isang magaspang, lalaki. Lumaki siyang itinakwil ng kanyang ama, ina at mga kapatid. At lumaki sa ilalim ng isang inang isang patutot. Napakahirap. Malamang na napakayaman ni Gideon dahil siya ang pinuno ng buong bayan at nayon. Pero lumaki ang lalaking ito sa napakahirap na kalagayan. Kaya tumakas si Jefta. Flashback pa rin ito. Noong unang panahon, noong bata pa siya, pinalayas siya ng kanyang mga kapatid. Kaya tumakas si Jefta mula sa kanyang mga kapatid at nanirahan sa lupain ng Tob. At nagsama-sama si Jeff ng mga taong walang kabuluhan at sumama sa kanya. Naiisip mo ba? Para siyang gangster, leader ng isang gang. Naging leader siya ng mga mandurumog at lahat ng mga palaboy at mga lalaking tipong gangster ay nagtipon sa paligid niya at siya ang naging pinuno. Naiisip mo ba? Nasasabi ka na ba? Ang salitang Hebreo para sa mga walang kwentang kasama, taong puno ng kahalayan. Mga taong mabababaw, mga manloloko na gumagala. At dahil dito, ito ang magiging malaking kalokohan. Lahat ng mga taong ito, may mga walang kwentang taong nagtipon sa paligid namin pero hindi si Jefte at sila ngayon. Lumabas sila kasama niya. Ano ang ginagawa nila? Ano sa tingin mo? Palibas ay nanloloko, sumama sila sa kanya. Alata apat, nangyari nga pagkakaraan ng ilang panahon na ang mga anak ni Amon ay lumaban sa Israel. Nang lumaban ang mga anak ni Amon sa Israel, pinuntahan ng mga matatanda ng Gilead si Jefta mula sa lukain ng Tohu upang sunduin. At sinabi nila kay Jefte, halika at maging pinuno ka namin upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amon. At sinabi ni Jefte sa mga matanda sa Galaad, hindi ba ninyo akong iniwan at pinalaya sa bahay ng aking ama?
Kaya bakit kayo lumalapit sa akin ngayon kung kailan kayo nasa kagipitan? Kaya ano ang maaari mong ipalagay tungkol kay Jefte mula rito? Ang katotohanang lumapit sa kanya ang mga matatanda. Sa palagay mo ba ay gustong lumapit sa kanya ng mga matatandang ito? Malamang mga anak ni Gilead ang mga matatandang ito, tama ba? Nasa ere si Kevin Rube. Si Jefte marahil ang huling pagpipilian, ang huling pagpipilian. Pero kinailangan nilang lumapit sa kanya dahil, tama, kumusta naman si Jasper? Tiyak na isang mandirigma si Jefte. Dahil isa siyang mahusay na mandirigma, wala silang ibang maisip na tao maliban kay Jefta na kayang lumaban sa mga hayop. Kaya ano ang kwalifikasyon dito para maging isang hukom? Kaya makikita natin ang kwalifikasyon mamaya, pero maging mahusay ka sa ginagawa mo. Hindi ito isang aral na Kristiyano, ngunit ang aral natin sa ating lipunan ay maaaring umangat ka, maaaring hindi ka ang pinakamagaling na manloloko, ngunit magaling siya sa ginagawa niya. At aalamin natin kung ano ang malamang na ginagawa niya. Sa tingin mo ba ay nagnakaw siya ng pera at gamit ng mga tao? Medyo naiisip ko, si Septar ang Robin Hood. Tama? Lahat ng mga walang tirahan, lahat ng mga hindi kilalang tao ay nagtipon-tipon, ngunit tiyak na sila ay lumalaban para sa isang mabuting layunin. Makikita natin. Kaya nagtatanong siya. Sabi ng mga matatanda, pinalayas ninyo ako, pero ngayon ako ang hinihingi ninyo. Bakit? Talata 8. Sinabi ng mga matatanda sa Gibeah kay Jepte, kaya nga, kami ngayon ay bumaling sa iyo, upang ikaw ay sumama sa amin at lumaban sa mga anak ni Amon, at maging pangulo ka sa lahat ng nananahan sa Gibeah. Narito ang isang insentido. Pagkatapos ng pakikipaglaban, ikaw ang magiging pinuno ng lahat ng naninirahan sa Gibeah. Kaya't sinabi ni Jefta sa mga matatanda sa Gilead, kung ibabalik ninyo ako upang lumaban sa mga anak ni Amon at ibigay sila ng Panginoon sa akin, ako ba ang magiging pinuno ninyo? Sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Yefte, ang Panginoon ang saksi sa pagitan natin. Tiyak na, gagawin namin ang iyong sinade. Ang sabi ng mga matatanda, ikaw ang magiging punong commander. Ang sabi nila, ikaw ang magiging kalihim ng depensa kung ililigtas mo kami mula sa kamay ng ambulansya. Si Juliette ay isang napakatalinong diplomat. Sabi niya, hindi. Ang kalihim ng depensa ay maaaring laging matanggal sa trabaho. Gusto kong maging senador. Yun talaga ang sinabi niya. At sabi naman ng iba, sige, para iligtas tayo. Ano ang alam mo? Sabi niya, ibigay mo sa'yo. Talata 11, nang magkagayoy sumama si Jefte sa mga matanda sa Galaad at ginawa siyang pinuno at pinuno ng bayan. Kita mo, ginawa siyang ulo at pinuno. Ano yon? Pangulo at ang kalihim general o ang dekano ng depensa. Okay, at sinalita ni Jefte ang lahat ng kanyang mga salita sa harap ng Panginoon sa ispa. Ngayon, sa talata 12, nagpadala si Zepha ng mga mensahero. Ngayon, tapos na ang kasunduan sa mga taga-Gilead. Siya na ngayon ang pangunahing negosyo. Kailangan niyang makipaglaban sa mga Amonita. Sa una, sinusubukan niya ang lahat para hindi lumaban. Iligtas ang bayan ng walang laban. Ngayon, nagsugo si Jefte ng mga sugo sa hari ng timugan ng langit na nagsasabi, anong meron tayo at tayo na kayo'y naparito sa akin upang lumaban sa aking lupain? Sinabi ng hari ng timog ng langit sa mga mensahero ni Jefte, sapagkat kinuha ng Israel ang aking lupain. Nang sila'y umahon mula sa Ehipto, mula sa Arnon hanggang sa Trabach at Trolen, kaya't ibalik niyo sila ng mapayapa ngayon. Ngunit nagsugo uli si Jefte ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon,
At kanilang sinabi sa kanya, ganito ang sabi ni Jefte, hindi inagaw ng Israel ang lupain ng Moab o ang lupain ng mga anak ni Ammon. Kita mo, ganito natin nakikita. Matalino si Jefte at talagang nagmamalasakit si Jefte sa kanyang bansa. Alam niya ang kasaysayan ng tumutubos na pag-ibig ng Diyos. Tignan natin kung ano ang sasabihin niya. Okay, ano ang sasabihin mo kung sinabi ng hari ng Amon, kayong mga tao, noong lumabas kayo sa Ehipto, kinuha ninyo ang aming lupain, at nayon ay ibinabalik ninyo iyon sa amin. Matatakot ako ng sobra. Ah, teka, ano bang nagawa nating mali? Pasensya na, pero sa ngalan ng aking bayan, sinasabi ko, pasensya na, ngunit maaari mo ba kaming palayain? Isang duwag. Gaya ko, sasabihin mo rin yan, mga ganyan. Pero si Jefte ay napakatalino. Matalino siya, alam na alam niya ang tunay na nangyari. Inaatake tayo ni Satanas gamit ang isang kasinungalingan na parabang ito ang katotohanan. Pero naunawaan iyon ni Jefte at tingnan mo ang sinabi niya. Talata 15 at sinabi nila sa kanya, ganito ang sabi ni Jefte, hindi inagaw ng Israel ang lupain ng Moab, ni ang lupain ng mga anak ni Ammon, sapagkat nang sila'y umahon mula sa Egipto. At ang Israel ay nagdaan sa ilang patungo sa dagat na pula at dumating sa Kadesh, natutunan na natin ang paglalakbay sa ilang, kaya naintindihan natin ang sinasabi niya, tama ba? Okay. Tumawid sa dagat na pula at nakarating sa Kadesh, nang magkagayoy nagpadala ang Israel ng mga sugo sa hari ng Elam. Kaya ngayon kapag sinabi niyang Kadesh, ito ba ang unang Kadesh o ang pangalawang Kadesh? Pangalawang beses na, di ba? Pangalawang beses at pagkatapos mula roon, siya ay. Kailangan nilang tumawid sa lupain ng mga Moabita para makarating sa lupain ng Kanaan, tama ba? Pagkatapos ng kampo numero 32, Kadesh, di ba? Gayunpaman, kung ano ang sasabihin niya, ipagpapatuloy natin. Pagkatapos sa talata 17, nagpadala ang Israel ng mga mensahero sa hari ng Edom. Ng mga Edomita, ng mga Moabita na nagsasabi, pakiusap para anim mo kami sa iyong lupain. Ngunit ang hari ng Edom, ayaw makinig. At sinabi rin nila sa hari ng Moab, ngunit hindi ito pumayag. Kaya nanapiling isang Kadesh ang Israel. Natatandaan mo ba ang pagkakataong ito? Tumpak ba ito, Ama? Ito ang nangyari. Ngayon, marami sa mga mukha nyo ang dapat iwasang magtama ang mata nyo rito. Marami bang mangyayari? Gusto ng mga Israelita na tumawid. Ngunit sinabi ng hari ng Moab, ang hari ng Edom, hindi ka maaaring tumawid. Kaya ano ang ginawa nila? Nanatili sila sa Kadesh ng ilang sandali at pagkatapos ay bumaba sa kabundukan at nag-ikot at bumalik sa pag-akyat upang maiwasan ang alitan. Kaya hindi sila pumasok sa kanilang lupain. Kaya yan ang ipinaliwanag ni Jefte. Kaya't nanatili ang Israel sa Kadesh, talata 18. Pagkatapos, naglakbay sila sa ilang, paikot sa lupain ng Enam at sa lupain ng Moab, at nakarating sila sa silangang bahagi ng lupain ng Moab. Nagkampo sila sa kabila ng Arnon, ngunit hindi sila pumasok sa teritoryo ng Moab, sapagkat ang Arnon ang hangganan ng Moab. Kung gusto nating labanan si Satanas, kailangan nating malaman kung ano ang ginawa ng Diyos. Kailangan nating malaman ng wasto ang kasaysayan ng pagtubos. At nagpadala ang Israel ng mga sugo sa Simon, hari ng mga Emirate, ang hari ng Heshbon. At sinabi sa kanya ng Israel, isinasamo ko sa iyo na paraanin mo kami sa iyong lupain hanggang sa aming dako. Ngunit hindi nagtiwala si Simon sa Israel na dadaan sa teritoryong ito. Kaya tinipon ni Simon ang lahat ng taong ito sa mga tolda sa Jehaz at nakipaglaban sa Israel. Ibinigay ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, si Simon at ang buong bayan nito sa kamay ng Israel. At natalo niya sila. Kaya tinari ng Israel ang buong lupain ng mga Amorheo na mga naninirahan sa lupain iyon. Ngayon, makatarungan ba ito? Sino ang unang nagpasimula ng away? Ang mga Amorheo ang unang nagsimula ng labanan. Tinulungan ng aking Diyos ang mga Israelita at sila'y natalo. Natalo ang mga Amorheo. At sa gayon ang lupain ay naging mga Israelita.
at nararapat na naging pag-ari ng Israel. Kaya, ayon sa batas, Kabanata 25, nakasaad dito na ang lupang pag-aari ng mga Israelita ngayon, walang problema, hindi ito ilegal. Ibinigay ng Diyos ang lupain iyon sa mga Israelita. Talata 22, kaya't kanilang inari ang buong teritoryo ng mga Admarita, mula sa Arnon hanggang sa Jebols, at mula sa ilang hanggang sa Jordan. Ngayon, ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang siyang nagpalaya sa mga Israelita, bago pa man ang kanyang panahon, mga anak ng Israel, kayo na ba ang mag-aangkin nito? Ngayon, ipinagbabawal ang kanyang pananampalataya tungkol sa Diyos. Sabi niya, ibinigay ito ng Diyos sa kanila, sa atin, na mga Israelita. Makikipaglaban ka ba sa Diyos? Sa madaling salita, babawi mo ba ito sa Diyos? Subukan mo. Sige lang, hindi mo ba pag-ari ang ibinibigay ng iyong Diyos? Angkinin mo, inaangkin nila ang lupang kanilang nilalabanan at sinasakop at sinasabing, Kimosh, hayan, ibinigay ito sa kanila ng Diyos. Kaya't anumang itinaboy ng Panginoon naming Diyos sa harap namin ay ariin niya. May katuturan. Talata 25, ngayon, mas mabuti ka pa ba kaysa kay Balaam na anak ni Zippor? Alam na ngayon ni Jepte na hindi makikinig ang mga lalaking ito. Kahit magsalita ka lang, hindi sila makikinig. Kaya, sa pagkakataong ito, sinabi ni Jepte sa kanyang puso, nagpa siya, lalabanan ko ang mga lalaking ito. Kaya, umuwi siya at ibinigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Kaya nga, sabi niya, mas masama ka ba? Mas mabuti ka ba kaysa kay Balak? Nakipagtalo ba siya kailanman sa Israel? Natatandaan mo ba ang ginawa ni Balak? Sige, tignan mo. Susi. Nakipag-usap kay Balaam, sinisikap na iwasang makipag-away sa mga Israelita. Kaya sinasabi niya na hindi man lang naisip ni Duwag na Balak na makipaglaban sa atin. Mas mabuti ka ba ngayon kaysa kay Balak? Naglalagay na siya ngayon ng apoy sa ilalim ng kanyang puwitan. Nakipaglaban ba siya kailanman sa Israel? O lumaban ba siya sa kanila? Bueno, ang Israel ay nanirahan sa Hesbon at sa mga nayon nito, at sa Aror at sa mga nayon nito, at sa lahat ng mga lungsod na nasa pampang ng Arnon ng 300 taon. Bakit hindi mo sila nabawi sa loob ng panahong iyon? Sabi niya, nandito raw kami. Ibinigay sa atin ng Diyos ang lupaing iyan 300 taon na ang nakalilipas. Kung talagang gusto mo, kung hindi ka talaga duwag, hindi ka talaga tanga, bakit hindi mo kinuha noon? Ngayon, bakit ka pumupunta sa amin ngayon? Ako, gustong gusto ko yan. Wala akong masyadong alam tungkol kay Jefte hanggang sa panahong ito. Nagsimula akong magustuhan ng husto si Jefte. Siya ang aking bayani. Talata 27, kaya nga, hindi ako nagkasala laban sa iyo, ngunit ikaw ang gumagawa sa akin ng masama sa pamamagitan ng pakikipagdigma laban sa akin. Kaya naghahanap siya ng dahilan kung bakit dapat kitang ipaglaban. Sabi niya, wala akong ginawang mali sa iyo, pero ginagawa mo sa akin ang mali dahil sinusubukan mong makipag-away sa akin. Kaya ibinibigay ko ito sa iyo. Ang Panginoon, ang hukom, ang siyang humatol sa araw na ito sa pagitan ng mga anak ni Israel at ng mga anak ni Abraham. Sabi niya, malaki at makapangyarihan ang sinasabi niya roon at bumabalik siya at pagkatapos, pakiusap ng magkasama. May maitutulong ka ba, Rina? Hindi. Versikulo 28, ngunit hindi pinansin ng hari ng Timog ng Abba ang mensaheng ipinadala sa kanya ni Jefte. Alam mo, naiisip mo ba? Nagpadala ka sa kanila ng legal na sulat at hindi sila sumasagot. Ano ang pakiramdam mo? Bahagyang natatakot, bahagyang nagagalit. At kaya sige, narito na. Simula na ang laban. At pagkatapos, sa sandaling mapagtanto niya, magsisimula na ang laban. Versikulo 29. Ngayon, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Jefte, kaya't siya'y nagdaan sa gilid at kay Asa. Pagkatapos ay dumaan siya sa mispa ng gilid, at mula sa mispa ng gilid ay pumunta siya sa mga anak ni Amon.
Kaya naman, nakatanggap siya ng pagsang-ayon mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. Sa talata 30, si Jefte ay nanata sa Panginoon at nagsabi, ito ang kasumpa-sumpa, ang bantog, at kasumpa-sumpa na panata. Kung tunay nang ibibigay mo ang mga anak ni Edmund sa aking kamay, mangyayari nga iyon. Tuwing nalabas ng pinto ng bahay ko para salubungin ako. Kapag bumalik ako ng payapa mula sa mga anak ni Edmund, ito ay magiging sa Panginoon at iaalay ko ito bilang handog na susunugin. Kapayapaan ng pagsamba, Sinta. Kapayapaan ay yumuko. Ano? May kung ano tungkol dito. Kanino mo ito maiugnay? Sabi ni Pemta, itatago ko ang nag-iisa kong anak na babae. At madalas itong nasusunog. Sinusundan niya si Paramol. Tungkol kay Abraham, inutusan siya ng Diyos na patayin ang kanyang bugtong na anak sa nagliliyab na apoy. Kadalasan, sa panahong iyon, ang istruktura ng bahay ay ang unang palapag. Ground floor ay isang kamalig, kwadra. Yun ang mga hayop na nanirahan doon. At pagkatapos, pagkarating mo sa ilalim, may mga haligi at mga hayop. At papasok ka sa loob at aakyat sa itaas at doon nakatira ang mga tao. Kaya kadalasan, hindi alam ng mga tao, hindi sila bumababa. Yung mga hayop na gumagapang kung saan-saan at pabalik-balik na gumagalaw, minsan ay lumalabas. Kaya malamang iniisip niya may lalabas na hayop. Pero itong babaring ito, tuwang-tuwa siya na matagumpay ang kanyang ama. Pag uwi niya, tagumpay ang kanyang hatid. At kaya siya ay sumayaw, tulad ng ginawa ni David. Kaya tinawid ni Jephthah ang mga anak ni Abadman upang lumaban sa kanila at ibinigay sila ng Panginoon sa kanyang kamay. Sinaktan niya sila ng napakalaking pagpatay mula sa Aror hanggang sa pasukan ng Binith, 20 lungsod, at hanggang sa Abel Coramim. Sa gayoy, nalupig ng mga anak ni Amon ang mga anak ni Israel. Nang dumating si Jephthah sa kanyang bahay sa Nisba, narito ang kanyang anak na babae ay lumalabas upang salubungin siya na may mga tamburin at sayaw. Dahil siya lang ang nag-iisa niyang anak. Bukod sa kanya, wala siyang anak na lalaki. Wala, maaari. Nag-i-imagine ka ba ng pelikula? Parang isang perpektong pelikulang Hollywood. Bilang isang tagumpay. Ngunit ang eksena ng digman ay napakaikli dahil hindi iyon ang pinagtutuunan ng pansin ng Diyos sa ngayon. Nakatuon ang kanyang pansin sa karunungan ni Jefte sa pakikipagkasundo sa mga matatanda ng Gilad. At ang mga lalaki ay pabalik-balik na kasama ng hari ng Aman. At saka itong pangyayaring ito, ngayon hindi ko na alam. Si William Shakespeare ba talaga ay isang tanyag na manunulat? Kung ganon, ay tunay ngang nakakalungkot at nakapanghihinayang naman ang balitang iyan. Talata 35. Nang makita niya si Marcos, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, sa aba ko, anak ko, pinababa mo ako ng husto at isa ka sa mga gumugulo sa akin, sapagkat tinupad ko ang aking mga salita sa Pangnoon at hindi ko na ito babawiin. Ito ba ay pananampalataya? Alam mo, ano kaya ang gagawin ko? Ano sana ang gagawin mo? Panginoon, may nakilala akong hayop. Maaari ko bang isama ang iyong alagang hayop? May iba pa ba akong maibibigay sa iyo? Bibigyan kita ng 10,000 hayop. Siya ang pumalit sa lugar ng aking ama na. Pero sabi niya, hindi. Diretso niyang sinabi sa Panginoon, hindi ko maaaring kunin ang iyong alagang hayop. Kahit gaano ako kalungkot, hindi ko matanggap ang alaga mo. Ngunit sulit itong ibigay sa Panginoon. Itinuturing ba natin na napakahalaga ang ating mga panalangin, ang ating mga pangako sa Panginoon? Habang papalapit na ang katapusan ng taong ito, ano pa ang mga nagawa natin sa simula ng taon? Mananatili ba tayo kahit na maaaring ikamatay ko na?
Talata 36, kaya't sinabi niya sa kanya, at ito ay medyo, kahit na ito ay kalunos-lunos, makikita mo ang pananampalataya ni na Abraham at Isaac kay Jephe at sa kanyang anak na babae. Sinabi niya sa kanyang ama, ipinapakiusap ko sa iyo na gawin mo ito para sa akin. Ama, mangyari nawa ito para sa akin. Hayaan mo muna akong mag-isa ng 2 buwan. Tatakas ako. Versikulo 36. Kaya't sinabi niya sa kanya, Ama ko, ikaw ay nangako sa Panginoon. Gawin mo sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Yamang ipinagiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway, na mga anak ni Amon, sinabi niya sa kanyang ama, ito ang mangyari sa akin. Hayaan mo akong mag-isa ng 2 buwan, upang ako'y makaahon sa mga bundok at umiyak dahil sa aking mga paghihirap, ako at ang aking mga kasama. Pagkatapos ay sinabi niya, humayo ka. Kaya pinaalis niya siya ng 2 buwan. Kung ikaw siya, babalik ka kaya pagkalipas ng 2 buwan. Tumakas mula sa iyong mga patay. Pero bumalik siya. Umalis siya kasama ang kanyang mga kasama at umiyak sa bundok dahil sa kanyang pagkabirhen. At sa katapusan ng 2 buwan, siya ay bumalik sa kanyang ama na ginawa sa kanya ang ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata at hindi siya sumiping sa kanyang ina. Kaya naman, naging kaugalian sa Israel na ang mga anak na babae ng Israel ay pumupunta taon-taon upang gunitain ang anak na babae ni Japhet na Galaadita. Dapat na araw. Sa loob ng 1 taon, hindi sinabi ng Diyos na tumigil ka lang. Sa pagkakataong ito, ginawa niya iyon noong dekada ni 1982. Nagbigay ng mensahe si Sir tungkol dito. Bakit ginawa ng anak na ito na sumayaw at nagsaya para sa tagumpay ng bayan ng Diyos? Gayong sumasayaw naman ito upang salubungin ang pagbaba niya. Bakit kailangan pa siyang mamatay? Iyon ang buong dahilan. At kahit papaano, sabi niya, ano ang sinabi mo sa mga lalaki ng lungsod na iyon? Bakit siya yon? Walang pananampalataya ang gobernador ng Ehipto. Isa pang tanong, ang kanyang ama ang siyang nanumpa sa Diyos na manalangin at mangako. Pero siya ang tumupad nito. Dahil ang kalooban ng Diyos ay nasa kanya, hindi niya ito itinanggi, kundi nagbigay siya ng isang buhay na handog. Deuteronomio 23, mga talata 21 to 23, Deuteronomio 23, mga talata 21 to 23. Dumako tayo sa mensahe. Deuteronomio 23, mga talata 21 to 23. Ngunit maaari ka nang lumabas patungo sa Panginoon mong Diyos. Huwag mong ipagpaliban ang pagbabayad niyaon, sapagkat madiding kasalanan iyan, madiding kasalanan mo, at walang pagsalang sisingilin sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Gayunpaman, kung ikaw ay pipigilan sa pagyuko, hindi ito magiging kasalanan para sa iyo. Dapat mong ingatang tuparin ang namumutawi sa iyong mga labi, gaya ng iyong kusang pagyuko sa Panginoon mong Diyos, nang ikaw ay mangako. Sa madaling salita, kung hindi mo tutuparin ang panata, huwag kang manata, maging kaswal at napakadali. Pangako sa Diyos, mamumuhay ako ayon sa kalooban mo. Mabubuhay ako para sa iyo, pero gagawin ba natin yon? Tayo mula sa sermon. Tumingin sa harap, tumingin sa likod, tumingin sa hinaharap, at isipin ang hinaharap. At isipin ang iyong nakaraan kapag ikaw ay nananalangin. At ipanalangin ka ng may pangako.
Manalangin tungkol sa isang bagay na hindi mo makapaniwalang magagawa mo talaga. At maging responsable tayo sa paggawa ng ating mga sinasabi, lalo na sa panalangin. Huwag nating linlangin ang ating sariling konsensya. Namuhay si Apostol Pablo ayon sa kanyang mabuting konsensya. Maging tapat tayo sa harap ng ating Ama. Kailangan nating maging katulad ni Gable, sundan ang landas ni Gable. Awit 66:13. At 14. Awit 66:13 at 14, babasahin ko sa'yo. Ako'y papasok sa iyong bahay na may dalang mga handog na susunugin. Babayaran ko sa iyo ang aking mga panata, na binigkas ng aking mga labi, at sinalita ng aking bibig noong ako'y nasa kadipitan. Kahit si David, anya, kapag ako'y nangangako sa iyo, tinipiyak kong tutuparin ko. Awit 76, talata 11. Maaari mo lang isulat ang mga ito. Kung sinasabi nating tayo ay naniniwala at ang ating mga kilos ay hindi sumusunod sa ating pananampalataya, isa na namang kasalanan iyan. At ito ay nagiging kasalanan sa atin. Awit 50, mga versikulo 14 at 15. Awit 22, mga talata 22 hanggang 25. Pakibasa ang mga ito pag uwi mo o kapag may oras ka. Sa Isaiah 56, versikulo 10. Sa awit kapitulo 22, talata 14 at sa awit kapitulo 61, talata 8. Dahil mayroon siyang pangakong iyon sa Diyos, siya ay nanumpa, isang pangako. Kahit na yun ang kanyang nag-iisa at nag-iisang anak na babae, walang ibang anak na lalaki, walang ibang anak na babae. Ipinanganak niya ang Diyos sa kanyang kapanganakan. Ang anak na babae na ito ay isang birhen, dalisay at malinis. At ang anak na babae na ito, sa huli, ang naging sanhi ng tagumpay. Tandaan mo, panalangin niya, Diyos ko, kung bibigyan mo ako ng tagumpay, ibibigay ko sa iyo ang anumang unang manggagaling sa aking bahay. At kaya, sa huli, siya ang naging handog para sa tagumpay. At dahil dyan, bagamat ito ay isang padalos-dalos na panata, ginamit ito ng Diyos upang ilarawan si Heso Kristo. Natatandaan mo ba na nabanggit ko na inihalin tulad ko ito kina Abraham at Isaac? Ang kwento ni na Abraham at Isaac ay naglalarawan kay Heso Kristo. At sa makatuwid, ang kwentong ito ay naglalarawan din kay Heso Kristo. Yan ang puso ng angar. Maaari mong itanong sa kahit sinong ama rito, isasakripisyo mo ba ang anak mong babae sa ganitong paraan? Hindi pwede. Si Jefte ay hindi isang nilalang na may kapangyarihang superhuman. Para lang siyang ibang tatay. At siya lang ang nag-iisang anak. Kahit ayaw niyang magbigay, nagbigay siya dahil para iligtas ang kanyang bayan. Ang ating Ama, ang Diyos, ay ganoon din noong ibigay sa Kanya si Jesu Kristo. Hindi ito madali para sa akin, hindi ibig sabihin na dahil lang sa siya ay Diyos. Ito, okay, sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang bugtong na anak, si Heso Kristo, na parang isang birhen, binigyan ng espiritual na kaloob, malinis at walang dungis. Ngunit kung wala ang kanyang kamatayan, ang tagumpay na iyon ay hindi garantisado.
Ngunit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang tagumpay ay naibigay sa ating mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, na ipinangako na sa kanya, nakamit ng Israel ang tagumpay, kaya't si Jephthah, inupad ang kanyang pangako. Isipin din natin, bago lumipas ang taong ito, ano ang pangako o panata o panalangin na aking ginawa sa harap ng Diyos na dapat kong tuparin? Nangako ka ba sa Diyos na babasahin ko ang Biblia minsan sa isang linggo o kahit isang beses lang ngayong taon? Kung wala ka pa, hindi pa. Talaga, pag-isipan natin ng seryoso, alam mo na ng maseryoso pa. Yung mga panahong sinasabi nating, maniniwala ako, magtitiwala ako sa'yo, mabubuhay para sa'yo. Ngayon, magpatuloy tayo sa ilan pang mga talata. Kabanata 12, versikulo 1. Pagkatapos ay tinipon ang mga lalaki ng Ephraim. Tumawid sila patungong Gafon, at itakda ito sa oras. Bakit ka tumawid upang lumaban kay Santa Baron nang hindi mo kami tinawag upang sumama sa'yo? Tama ba ito? Evu ba ito? Ginawa na ba niya ito dati? Gideon, di ba? Ginawa niya ito kay Gideon. Sinabi ni Gideon, oh, ang iyong ginawa ay higit pa sa iyong nagawa. At saka, natuwa naman siya, di ba? Ito na ba ang tamang panahon para kausapin si Jepte ng ganito? Namatayan lang ng anak na babae si Jepte. Susunugin namin ang bahay mo, kasama ka. Ah, si Jepte ang lalaking nakipaglaban sa hari ng Amon nang hindi man lang kumikislap ang mga mata niya. Talata 2, sinabi ni Jefte sa kanila, ako at ang aking bayan ay nasa matinding pakikipaglaban sa mga anak ni Amon. Nang sabihin ko sa inyo, hindi ninyo ako maililigtas mula sa kanilang mga kamay. Kaya humingi ng tulong si Jefta sa kanila. Ganon din Gideon. Ang panahon ni Gideon. Nang makita kong hindi ninyo ako iligtas, isinugal ko ang aking buhay at tinahak ang daan laban sa anak ni Abednego. Sa madaling salita, humihingi ako ng tulong sa iyo tuwing pumupunta ka, kaya ginawa ko na lang iyon ng mag-isa. Iniligtas ko ang sarili ko. Siyempre, ibinigay sila ng Panginoon sa aking kamay. Bakit nga kayo'y lumapit sa akin sa araw na ito upang makipaglaban sa akin? Sabay-sabay nilang iniwan ang lahat ng mga lalaki. Ang mga tagagilid ay nakipaglaban sa Ephraim. Hindi sila hinayaan ni Jeff na bumoto. At tinalo ng mga lalaki ng gilid ang Ephraim dahil sinabi nila, kayo'y mga takas ng Ephraim, gaya ng gusto ng gilid, sa gitna ng Ephraim at sa gitna ng Manases. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga Ephraimita. Kilala mo ang mga taong ito. Sila, alam mo, kapag tinawag silang magboluntaryo, tinatawag silang pumunta sa trabaho, hindi sila pumupunta at pagkatapos. Mamaya, itaas? Oo. Sa likod na nagbibigay. Bago si Gideon, nag-spoil muna si Gillian at sinabing, naku, ang galing mo talaga, ayos lang, kaya wala akong paraan para turuan ka ng leksyon. Hindi lang niya sila nilipol, kaya naman kayang, sakupin ng gilid ayos ang puwersa ng Jordan sa tapat ng Ephraim. At nangyayari ito kapag ang sinuman sa plota ng pangkat ng Ephraim, sabi ni Ephraim, ay hayaan akong tumawid. At sasabihin ng mga lalaki ng gilid sa kanya, ikaw ba ay Ephraimita? Kung sasabihin niyang hindi, sasabihin niya sa kanya, sabihin mo ngayon, Shiboleth. Gusto mong sabihin ang Shiboleth? Tinitignan ko kung may mga Ephraimita rito. Sa paano man, hindi alam ng mga Israelita kung paano bigkasin ang Shiboleth, kaya sinabi nila ang Siboleth. O kaya naman ay hindi niya ito bigkasin ng tama. Pagkatapos ay dinakip nila siya, at di nagtagal ay nasalubong niya ang puwersa ng Jordan. Ang ilog Jordan ay naging parang ilog pula. Kaya naman, ng panahong iyon, 42,000 sa Israel ang nabuwal.
Naghukom si Jephthah sa Israel ng 6 na taon. Nang mamatay si Jephthah na taga-Gilid, inilibing siya sa isa sa mga lungsod ng Gilid. Ngayon si Gibson, ang propeta ng Bethlehem, ang humatol sa Israel. Pagkatapos niya, nagkaroon siya ng 30 anak na lalaki at 30 anak na babae na, tandaan mo, ay nagkaroon ng 30 anak na lalaki. Gilid, di ba? Isa itong rig. Rig ito. Ang lahi ay hindi kung sino ang may mas maraming anak. Binili niyang 30 dolyar na ibinigay niya sa asawa sa labas ng pamilya at kumuha siya ng 30 dolyar mula sa labas para sa kanyang mga anak na lalaki at naghukom siya sa Israel ng 7 taon. Ngayon, sa loob ng 7 taon, ngunit sa inyo na nagpapakasal sa inyong mga anak, ang isa ay handog para sa dalawa. Pagkakaroon ng 60 na anak? Magpakasyal. Isipin mo yan. Naku, maliw. Kaya sa madaling salita, ginugol ng lalaking ito ang lahat ng kanyang oras, pagpapakasal sa kanyang mga anak, ang pagkuha ng mga anak niya at pagkatapos ay ang pagpapakasal sa kanila. Sige, versikulo 10, kung gayon, kung mamatay ang at inilibing sa Bethlehem, na ngayon ay si Elam, ang diablo ng gabi, ang naghukom sa Israel pagkamatay niya, at siya'y naghukom sa Israel ng 10 taon. Pagkatapos, namatay si Elan na taga Zebul at inilibing sa Aizelon, sa lupain ng Zigur. Iyon lang. Ano nga ba ang ginawa ni Elon? Sa ika-13 talata? Sa kasalukuyang panahon? Abdon! Ang anak ni Hillel na Hirotanita ang naghukom sa Israel pagkamatay niya. Siya ay may 40 anak na lalaki at 30 apo na nakasakay sa 70 asno at siya ay naghukom sa Israel ng 8 taon. Anong ginawa niya? Hayaan si Abdon na anak ni Hillel ang akang. Ang Parothonite ay namatay at inilibing sa Tiroltan, sa lupain ng Ephraim, sa tuktok ng puno sa dulo ng kalangitan. Ganun talaga. Kapag nakaalis na tayo, malamang iniisip mo, kailan natin ito matatapos? Meron tayo ni Samson. Gugugulin namin ng ilang linggo kasama si Samson pagkatapos ng susunod na linggo. Kaya pag-isipan natin ng husto, mga Israelita, ang daloy, ang mga pagtaas at pagbaba, at ang mga hurado. Kahit sa kalagitnaan nito, sa simula, malamang ay medyo nasasabik ka o interesado sa mga hurado na ito. Hindi ba totoo? Sa totoo lang, totoo naman yan sa akin. Ito ay trabaho, ligtas ako. Ako si Jack. At ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit ko kayo binabasa ngayon ng Biblia ay dahil ayaw kong masabi ang parehong bagay. Sinimulan kong isulat ang sermon at sabi ko, wow, parang ito yung sermon nung nakaraang linggo. Parang kinukulit kita, alam mo na, sinusubukang sundutin ka na naman. Dahil paulit-ulit lang, malaki. Paulit-ulit silang buhabalik sa kanilang mga idolo. Pero yan ang punto tungkol sa mga simbahan. Ilang beses na ba natin ginawa yan na yung taon lang? Marahil, malamang na mas marami akong ginawang pabalik kaysa sa ginawa ng lahat ng mga simbahan. At marami akong natututunan ha. Nade-depress ako habang tinitingnan ko ang aking sarili kumpara sa mga hukom na tulad nina Al-Ahmad at Al-Akam. Kaya kahit parang ang mga taong ito talaga ay kung ano-ano na ang iniisip nila, pero ang totoo, isa silang salamin na imahe ko. Kaya habang papalapit na tayo sa katapusan ng taong ito, pagnilayan natin ang mga taong ito. At tapusin natin ang taong ito ng tama upang hindi na maulit ang masama at mabisyo na siklo sa 2020. Manalangin tayo. Ipinagdarasal kita.
Ngayon, sa pamamagitan ni na Jepte at ng kanyang anak na babae, kailangan nating pag-isipan ang inyong puso. At siya ay naging iyong bugtong na anak. Dahil nangako ka sa amin, hindi mo tinupad. Bawin mo. Ipinagpatuloy mo ang iyong gawain at tinapos mo ito sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Una, upang aming makamit ang tagumpay. Ama, hayaan mo po kaming matikman ang tagumpay na iyon sa taong 2018. Dahil sa iyong sakripisyo, Jesus, kami ay tinatawag na Israel. Kaya, Ama, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong mapagmahal na kabaitan. Habang naghahanda tayong tanggapin muli si Jesus sa ating mga puso, at habang naghahanda tayong simulan ang bagong taon ng may pasasalamat at pangitain, Ama, dalangin namin na ilagay mo kami sa tamang lugar. Tulungan mo kaming magkaroon ng tamang saloobin. At Ama, bagamat tayo ay mga walang kwentang tao tulad ng mga sumunod tapos na, naniniwala kami na pipiliin at tatawagin niyo kami upang lumaban para sa inyo, upang magtrabaho para sa inyo, upang kami ay maging mga sundalo niyo. Maraming salamat sa Zion Church para sa bawat miyembrong tinawag ninyo. Naniniwala kami na tinawag mo ang bawat isa sa kanila upang mapunta rito, upang maging mga sundalo mo. Ama, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng lakas ng loob, at ngayon ay magpatuloy tayo. Sa pagtatapos ng taong ito, ang ilan sa atin ay nawawalan ang pag-asa, ang ilan sa atin ay napalakas ang loob o pinanghihinaan ng loob. Gayunpaman, nadarama namin, Ama, tipunin mo kami sa isang pananampalataya at bigyan mo kaming muli ng iyong pag-asa. Bigyan mo po kami muli ng lakas dahil napakabigat na ng mga bagay-bagay para sa amin. Masyadong mahirap para sa amin. Masyadong mahirap para sa amin. Huwag mo kaming tulungan na hindi maging pinuno. Naway gabayan at akayin mo kami at pasanin mo ang mga pasaning ito para sa amin. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Adlay ang mga pusong nagpapasalamat, aming itinataas ang handog na ito. Ama, dalangin namin na tanggapin mo at Ama, pagpalain mo ang mga miyembro ng aming simbahan. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin.